anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo, dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon, yaoy idalangin, ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo Jerusalem ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng Poon ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga panalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa unang linggo ng Adbyento. At bago na po ang ating kalendaryong liturhikal at tayo po ay nasa paghahanda na panahon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon. At sa Lunes pong ito ay narinig po natin ang pagtatagpo ng isang Romanong sundalo, yung tinatawag pong centurion, no, at ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po nila, kung ang isang alila ay magsisilbi sa kanyang amo,
ay wala pong pangkaraniwan doon. Nothing special, ika nga. Talagang ang alila ay nagsisilbi para sa kanyang master. Ngunit kapag ang master ang nagsilbi at gumawa ng maganda para sa kanyang alila, then di po yan pangkaraniwan. At yan po ay isang espesyal. At nakita po natin ito sa ebanghelyong ating narinig lamang. At dito po makikita natin, mga kapatid, sa lahat ng mga tao na nakakaunawa ng tinatawag nating chain of command, ay wala na sigurong mas lalabis pa kaysa sa isang sundalo. Alam ng isang sundalo kung papaano siya susunod sa kanyang mga commanders, di po ba? So, nakita po natin dito sa sundalong Romano o yung centurion na maraming mga bagay na di pangkaraniwan. No? Himayin po natin yan. Una po ay nakita natin ang kanyang malasakit sa kanyang alila. No, yung malasakit na inilapit niya pa talaga sa Panginoon para sa kagalingan ng kanyang alila. Hindi po siguro kapangkaraniwan sa atin yun. Tayo parang bahala na siya sa buhay niya o something like that. No? Minsan hindi na natin tinatanong doon sa the last, the least, and the lost kung ano ang kanilang pakiramdam, kung ano ang kanilang kondisyon. Ngunit ang sundalo pong ito, bagamat siya may kapangyarihan, bagamat siya ay isang banyaga, ay talagang nagmalasakit sa kapakanan ng kanyang alila. Nawa po isang magandang leksyon po sa atin yun, na tayo po ay laging maging sensitive, aware sa kalagayan ng ating mga kasambahay. At hindi lang po siguro sa mga kasambahay, baka po yung mga tao na ating nakakasalamuha. Ngayon sa panahon ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan ay tunay na magkaroon tayo ng Christmas heart, ika nga, na bukas sa pangangailangan ng mga ating mga kapatid at kapwa. At isa pa pong hindi pangkaraniwan dito ay bagamat siya ay isang centurion at ang ibig sabihin po niyan, hindi lang siya pangkaraniwang sundalo pagiging centurion, siya ay isang opisyal at meron siyang 100 sundalo na kanyang pinamumunuan. At bagamat siya ay may kapangyarihan, alam niya na pagdating sa kagalingan ng kanyang alila, wala yun sa kapangyarihan niya. Kaya't siya ay nagtiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Lumapit siya sa ating Panginoon. Hindi na siya naghanap na ginamit yung sarili niya dahil alam niya hindi niya kapangyarihan ang pagpapagaling. Tanging Diyos ang makapagpapagaling. Kaya naglakas loob siyang lumapit sa ating Panginoon at nagtiwala. Kaya doon sa sitwasyon na yon, sabi ng Panginoon, sige, pupunta ako sa bahay mo. Ngunit, ito, ang isang maganda, bagamat siya ay isang banyaga, isang Romano, ay alam natin na hindi siya kapareho ng pananampalataya ng mga Hudyo. Hindi siya karelihiyon. Wala sa kanya pa yung pananampalataya kay Yahweh. Hindi niya pakilala na si Jesus ay isang Mesiyas at isang anak ng Diyos. Ganun pa man, mga kapatid, nakita natin sa isang paganong Romano ang kanyang pagtitiwala kay Jesus. No? Hindi pangkaraniwan na isang kagaya niya natin hihiramin ang isang panalangin na madalas nating binibigkas sa misa. Lord, I am not worthy to have you under my roof, but only say the word and I should be healed. Sa kanya po natin hinarap yun. Sa po ang ating utang na loob sa isang paganong Romano ang panalangin na yon. Natin kanyang pagtitiwala na sa salita pa lamang ni Jesus ay talagang mangyayari na ang kagalingan. Nawa po sa ating buhay ay hindi tayo mapahiya sa pananampalataya ng Romanong paganong ito, bagkus ay andun ang ating pagtitiwala. Sa lahat ng mga sitwasyon, kapag tayo ay may sakit o may mga problema o may mga pinagdaraanan, ay hindi po tayo magkukulang. Tumawag, lumapit sa ating Panginoon at magtiwala na sa kamay ng ating Panginoon, lahat ay gagaling, lahat ay malulutas. Di rin po pangkaraniwan ng isang banyagang kagaya ng Romanong opisyal na ito ay gagawa ng kabutihan para sa mga locals, sa mga Hudyo. No? Kaya nga po yung kanyang version doon kay Saint Luke ay sinabi ng mga Hudyo sa Panginoon, in-endorse nila at sabi niya,
gawin mo na po para sa kanya ang pabor na ito dahil malapit po siya, may puso siya para sa mga Hudyo. At anong kanyang ginawa? Siya ang nagpagawa ng sinagoga para sa mga Hudyo. Ngayon po mga kapatid, nawa ang leksyon ng Romanong opisyal na ito ay magdala sa atin ng leksyon ng kababaang loob, no? Na sabi niya, hindi mo na kailangan pumunta sa aking tahanan dahil hindi ako karapat-dapat. Kung gaano kataas ang kanyang estado sa lipunan, sa militar, ay ganun din naman po kababa ang kanyang loob. At kung gaano man po siya kamakapangyarihan, ay ganun naman din po kalawak at kalalim ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Nawa sa leksyon na ito ng isang Romanong centurion ay matutunan natin ang leksyon na yan, kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. At kung meron po tayo niyan, ang Panginoon na mismo, sabi niya, mangyari nawa ito ayon sa pananampalataya mo.